Yun, magandang gabi sa ating mga ka-MUG at sa ating mga ka-BTP. At syempre sa ating mga kabatas at ating mga ka-UB. Welcome sa panibagong video reaction, no? At ito po ay patungkol sa 4-piece. Ito po ay video ni Attorney Libayan, ano? Ang tanong niya rito, gusto ba natin itong 4-piece? Diba? Syempre sa ating mga kababayan na walang-wala, syempre gustong-gusto nila to, no? Syempre, malaking tulong to sa kanilang pamilya. Pero ano po ba epekto nito? So, hindi ko naman po, ayoko naman po na, wag po kayo magagalit sa akin, no, sa ating mga kababayan, pero sa mga nakikinabang sa 4-piece. Pero naaabuso po kasi ito eh. No, like, yung mga nakaraang election, no? Local election, saka national election. Marami po kasing post, marami po kasing mga nag-PPM sa inyong lingkod na ginagamit ng 4-piece sa politika. Ano ba? And, well, bukod po dyan, no? Panoorin po natin itong video ni Attorney Libayan. No? Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang ng mga live stream. Mga kabatas natin, 4-piece, no? Tapos, ito, may pinost ang GMA Integrated News tungkol kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, mga kabatas natin, kung saan ito yung tungkol sa layunin ng DSWD na walang gutom 2027 food stamp program. Which is, marami pa rin nagugutom. Diba? Walang magugutom. Pero, so ang pangalan ng programa, walang magugutom, but may nagugutom pa rin. Diba? Yun ang tanong. Sino ba talaga ang tunay na nakikinabang ng 4-piece? Kaya rin. Alam niyo mga kabatas natin, I am not really a fan of things that are free. Okay? Lagi nga nilang sinasabi mga kabatas natin, and this is the truth, no? This is the truth. There is no such thing as a free lunch. Tama. Walang libre. Diba? Dapat hindi tayo sinasanay ng gobyerno sa libre. Para yung mga mahihirap na sinasabi nilang mahihirap sila, magpursige na magtrabaho, humanap ng paraan, maraming paraan eh. Diba? Kaya itong 4-piece, hindi rin ako fan eh. Hindi rin ako pabor dito sa 4-piece eh. Bakit kanyo? Ano po kasi ito eh. Buwis po ito ng mga workers natin eh. Yung mga nagtatrabaho ng, di ba? Yung nagpapagod magtrabaho para lang kumita. Di ba? Kaya rin. Walang libre na pagkain, mga kabatas natin. Lahat yan may kapalit. Itong 4-piece na ito, mga kabatas. Walang libre. Lahat may kapalit. Oo. Bigyan ko ng example ah. Ang daming reklamo sa 4-piece. Si kapitbahay, may kotse, may tindahan, magandang bahay, pero nakakatanggap ng 4-piece. In exchange of what? Diba? Ito na nga yung sinasabi ko na ang 4-piece, hindi lang dahil unfair sa mga nagtatrabaho talaga, sa mga factory worker na kinakaltasan ng tax, diba? Hindi lang unfair sa kanila yan. Kundi unfair din sa totoong dapat na makinabang. Kasi ang maraming nakakatanggap na hindi naman dapat nabibigyan ng 4-piece. Kasi may maganda naman silang buhay. Bakit nangyayari yan? Because of politics. Kaya nagagamit ang 4-piece dahil nagagamit ang 4-piece sa politics. So anong kapalit? Kapalit ng boto. Diba? Kaya napaka-unfair sa lahat. Napaka-unfair sa lahat. Sabi natin, I also don't like this because although meron naman talagang maayos na 4-piece beneficiaries, pero I myself, I've seen it with my own eyes. Ayun, sabi ni attorney, meron namang maayos na tumatanggap ng 4-piece. Meron naman daw maayos
na tumatanggap ng 4-piece. I mean, ibig sabihin, meron tumatanggap na talagang ginagamit para sa pamilya, para sa pag-aaral ng anak, sa pagkain nila. Pero yung iba, mahirap na nga, pag nakatanggap ng 4-piece, magpapariban, ng buhok, magsusugal, magiinom. Yun kasi. Di ba? Tuloy natin. Na marami rin tao na nang-aabuso dito sa 4-piece na ito na ang nabibigyan talaga ay mga kamag-anak nila at hindi deserving. Ayuda. I don't like it. Why? Because it encourages a culture of dependency. Aasa ka na lang. And if people become comfortable being dependent, yan na lang ang gagawin ng mga yan. Isa pa, hindi sila gagawa ng paraan. Kasi meron nang gumagawa ng paraan. Yun ang hindi maganda. Sabi nga nila, kung kaya ng iba, paggawa mo sa kanila. Parang ano lang yan eh. Yung mga factory workers, yung mga nagninegosyo, nagbabayad sila ng tax. Tapos yung mga tumatanggap ng 4-piece, hindi nagtatrabaho. So maghihintay na lang ng ayuda. Yun nga, yung 4-piece nga, no? Yung 4-piece nga. Diba? Hindi na sila maghahanap buhay kasi may tagahanap buhay naman sila. Yun nga, yung mga taxpayers. Diba? Huwag kayong magagalit sa akin. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. At sinasabi lang din ni attorney kung ano yung totoo. Ano? Patuloy natin. Diba? Sabi ni Ms. Rosany, dependency, hindi progress. Sana trabaho na lang ibigay. Agree din ako. At saka ito pa, if we just curb corruption, we elect the right people, let's stop corruption, ang laki ng pondo natin. Tama. Kung hindi magnanakaw yung iboboto natin, malaki ang pondo natin. Pero dahil magnanakaw, ang nakaupo, imbis na magagastos sana sa mga projects, binubulsa nila. Tama. Ngayon, particular na dyan yung project, yung livelihood. Diba sabi kanina nung isang nag-comment, bakit sana trabaho na lang? Kasi kung hindi na nanakaw ang pera natin, magagamit yun para sa livelihood. Lalong-lalo yung mga taga-laylayan. No? Pag wala silang mangingisda, pagka bumabagyo, yung mga asawa nila may hanap buhay dahil may livelihood program. Dito sa atin sa Maribeles, meron ba? Meron bang proyekto ang gobyerno natin ng livelihood? Hindi. Sinasanay tayo sa vote buying, sinasanay tayo sa mga ayuda. Na gustong-gusto naman ng mga kababayan nating mahihirap, mga kababayan natin na, di ba, na walang-wala, gustong-gusto nila kasi nakukuha nila ng libre, hindi sila nagpapagod. Pero hindi nila alam, lalo tayong naghihirap. Why? Kasi nga babawiin nila yan triple. Diba? Babawiin nila yan triple na nakawan tayo, triple. Kasi kailangan namang namuhunan ka, hindi ka tutubo. Diba? Kasi karamihan ng politician dito sa atin, negosyo sa kanila ang politics. Tama? Ginagawa nilang negosyo yung politics. Mamimili ng boto, tapos magnanakaw triple. Na mare-recover natin. We can use this for better infrastructure. We can use this to help small to medium enterprises. We can help people learn skills para matulungan nila at may angat nila yung sarili nila. That's the proper thing to do. Cliché na nga yung give a man a fish and he will eat for a day and teach a man how to fish and he will eat forever. Pero bakit fish pa rin ang binibigay natin? Ito, food stamp program na Wakasan. Ito yung walang gutom to 2027 food stamp program. Ang layunin niya daw ay wakasan ng gutom at mabigyan ng pagkakataong makabili ng masustansyang pagkain ang 1 milyong mahihirap na pamilya sa bansa.
bakit hindi nyo na lang sila bigyan ng trabaho? Tama. Gumawa ng paraan para magkaroon sila ng skills para magtrabaho. Sino-sino ang maaaring mapabilang sa programa at iba pang detalye tungkol dito sinagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Damangahas interviews. Ito yung sagot, mga kabatas natin. Sabi niya, let me clarify. Walang kinalaman ang mga lokal na opisyales, mayor, pababa, congressman sa pag-identify ng beneficiaries na kahit na 4-piece or itong programang ito. Ganyan ba yung nangyayari? Ha? Kaya minsan nagtataka ako sa DSWD. Di ba? Bakit ganun? Parang nung nakaraang election kasi daming nag-send ng mga mga video, mga tapos papakita DSWD daw yun, pero bakit may mga politician doon sa venue? Di ba? May nag-send kasi ng video sa DSWD daw yun. Paayuda ng DSWD, 4-piece, ganyan. Pero bakit may mga politician na nandoon? Diba? Ito yung masakit eh. Yung mga kababayan natin na mahirap, yun nga, na nakikinabang sa 4-piece, which is hindi naman talaga may karamihan mahihirap ang nakakatanggap ng 4-piece na yan. Tamad na silang maghanap buhay. Bukod doon, nagagamit pa sa politika itong 4-piece na ito. Kaya ako, sa totoo lang, sana mawala itong 4-piece na to eh. Diba? Gamit na gamit ng mga politiko eh. Yun ang hindi ko gusto. Kasi nga, ito na namang programang ito parang 4-piece. Kung saan you are rewarding people from being or from doing nothing. At least make them do something. Community service. Kaya nga yung tupad medyo maayos-ayos eh. Kasi may ginagawa sila eh. Nagtatrabaho sila eh. Tama, yung tupad mas maganda pa. Diba? Kasi tumatrabaho. Kaya lang, ang dami ding reklamo. Bakit daw yung mga politician bakit daw yung mga kakilala lang, kaalyado lang sa politika ang pinapasok sa tupad? Diba? Kaya gamit ng mga buwisit na politician eh. Yung mga mapagsamantalang politician, gamit nila yan eh, yung tupad at saka yung na yan, 4-piece na yan. Diba? So ito namang mga kababayan natin na madaling mauto, ayun. Diba? Nakikinabang, pero hindi fair. Diba? Dapat yung qualified talaga ang ipapasok, yung qualified talaga makakatanggap. Total lang dyan na yan eh. Diba? Ito natin. Pero yung ibibigay mo na lang yung pera sa kanila, insulto ito sa mga tao na nagtatrabaho araw-araw para sa minimum wage. Yun ang sinasabi ko. Insulto sa mga factory workers na nagpapakahirap ng 8 oras. Minsan may overtime pa. Halos yung overtime na pupunta lang sa tax. Tapos, yung iba, nag-aabang lang ng 4-piece. Insulto yan sa mga nagtatrabaho ng marangal, ng maayos. Para kumita at may pakain. Tapos ikaw, you will reward the people who are not actually working or doing something in their lives. Why? Kasi nga, syempre, madaling makuha yung boto ng mga taong ito eventually. And I've seen it in action, mga kabat. Yeah, ang daling makakuha ng boto dahil sa mga ganyan. Tas natin, ito 4-piece na ito. I've seen it in action. Alam nyo naman na kami yung humahawak ng kampanya ni Mayor Magalong sa Baguio. I've seen it in action. Sinisingil ng mga politiko yan. Yung 4-piece na yan. I don't like it. Ang ginagamit natin dito at gagamitin natin dito ay yung listahan. Yung listahan is a national survey na pinatatakbo ng DSWD every 3 years. Yung listahan din naman na yan kasi nanggagaling din naman doon sa mga mayor pababa. Secret lang ha. Alam niya attorney. Kasi si attorney,
Kung sa mga hindi nakakilala, si Atty. Libayan po ay manugang ni Mayor Magalong ng Baguio City. So, alam niyo naman si Mayor Magalong, legal na legal yan. Ayaw ng korupsyon yan, di ba? Kaya nga tinitira niya yung gobyerno dati. Yung mga galing na ano yan, alam ko si IDG. Di ba? Si IDG ba o sa PIDEA, parang ganun. Di ba? O kaya tapos meron siyang binanatan ulit sa gobyerno natin. Yung mga under the table na mga kontraktor binibigyan yung mga mayors. Di ba? Marami nagagalit kay Mayor Magalong pero totoo naman sinasabi ni Mayor Magalong. Tama? Yung 4-piece na mga kamag-anak ng mga kabarangay nakikinabang, it's not a secret to anyone na may palakasan. Tapos ito lang, Secretary Rex, no? Itong sinasabi nyo na ginagamit yung listahan sa national survey na yan, they still rely. Itong nagsusurvey na ito, itong mga nagsusurvey na ito na mag-a-identify ng mga beneficiaries na sinasabi nyo na hindi walang kinalaman ng mga mayor pababa, yung mga barangay kapitan pa rin, yung mga gawad pa rin doon, ang kakausapin nila. Bakit? Kasi sila naman yung mga may kakilala sa mga constituents nila eh. So hindi mo talaga pwedeng sabihin na hindi talaga may impluwensyahan yan ng mayor pababa o kaya ng congressman. Pag pababa kasi sinabi mo, barangay yan eh, tsaka mga kagawad eh. They are the people really that you will go to kasi yung mga nagsusurvey sa inyo, alam ba nila kung saan sila pupunta? Kilala ba nila kung sino yung mga constituents doon na mahihirap? Hindi, di ba? Kaya pupunta sila sa barangay, magpapa-assist sila sa barangay, yung barangay ang magtuturo sa kanila, ito, siya yan, ito, isali mo sa listahan yan. Ganon din yun. Tama. Di ba? Na-impluwensyahan. Kaya nangyayari na lang, pinapamahala na lang sa barangay, sila na lang maglilista. O edi mga kamag-anak, yung mga kasama sa politika, yung mga leader-leader nila, pagka-eleksyon, yun ang binibigyan ng 4-piece. Kahit alam naman natin na hindi naman talaga sila naghihirap. Diba? Ang dami. Ang dami kong kakilalang ganyan. Ang dami nagsisend sa akin ng mga message na ganyan. Diba? Alam nyo naman tayo sa MUG, diba? Marami nagsisend dyan ng message. Kaya na-influensyahan talaga. Kaya wala yan eh. Dapat wala na talaga yan. 4-piece sa kayang tupad-tupad na yan. Nagagamit lang sa politika. Actually maganda layon din, no? Pero yung sa tupad, pero sa 4-piece, hindi talaga kasi kawawa naman yung mga nagtatrabaho talaga. Ganon din yon. It's the same thing. Even if you say that you have your own survey, your survey will still rely on the knowledge of the people who are there, and the people who are there are the barangay. Minsan sasabihin ng tao, mahirap ako, bakit hindi ako kasali? Ang lagi naming sagot, walang listahang perpekto. Yun na. Blanket escape. Kapag baliktarin mo yan, kapag sinabi na, ang yaman-yaman yan, bakit kasali yan? Walang listahang perpekto. Kaya nga dapat hindi na natin ginagawa yan. Pagtrabahuin natin sila. Okay lang nabigyan natin sila ng pera. Kaya allowance para mag-aral. At least, make them work for it. Kunwari ito, suggestion ko lang, no? Imbes na ibigay nyo na pera, ibigay nyo yung allowance kapag a-attend sila ng mga skills training o kaya workshops. Kapag hindi sila umattend, hindi sila mabibigyan. Diba? Good suggestion. Actually, ang gandang suggestion. Dapat ganun talaga kasi makikita mo may gagawin sila. Diba? Hindi yung bibigay mo yung 4-piece, pagka-withdraw nila, punta na sa inuman, punta na sa parlor. Di ba? Sabi ni Paul Angeles, hayop yung dahilan.
dahilan nilang perpektong listahan. Di ba? O bakit? Ito, ang yaman-yaman niya. Nagdadrive nga yan ng Camaro. Walang perpektong listahan. Poor din ako. Ba't hindi ako kasal? Walang perpektong listahan. Walang perpektong listahan ng dahilan. Pucha. Diba? Grabe. Kaya nga lahat ng programa natin mayroong grievance kung tawagin where you can report. Pwede mong i-apply yon, or kung alam mo na sa puso't isipan mo dapat ibahagi ka dahil hirap ka sa buhay. So ano ang pangarap na ngayon ng tao? Ito ang hindi maganda kasi na message dyan, Secretary Rex Gatchalian, no? Ngayon, papangarapin pa ng mga tao na maging mahirap sa buhay para masali sila dyan sa pakain na yan o kaya sa 4-piece. Ngayon, magiging aspiration o goal ng mga... So, ibig sabihin lang, dati kung pag nangarap, sana maging doktor ako balang araw. Sana maging teacher ako balang araw. Ngayon ang pangarap na lang, sana magka 4-piece ako. Sana makakuha ako ng libreng pagkain. Diba? Tama si attorney. Tao ang maging mahirap para masali sila sa listahan yan. Dahil hirap ka sa buhay eh. Hindi pa ako dun. Yung pala, maging mahirap para makakuha ng 4-piece. Yun ang pangarap nila, maging mahirap para makakuha ng 4-piece. Ang problema nga, hindi naman mahirap talaga yung nakakakuha ng 4-piece. Di ba hindi maganda? Hindi maganda na halimbawa, hindi maganda na hangarin na we will reward them because mahirap sila sa buhay. Yan. Para bang mahirap ka na nga, bibigyan ka ng reward sa pagiging mahirap mo. Diba? Alam ko yung iba rito, pag napanood to, alam ko na magagalit sa akin, mahihinis kay attorney. Pero yun po kasi talagang realidad eh. Diba? Parang sinusubo na lang yung pagkain. Hindi na sila tinuruan kung paano kumain. Or yun nga, hindi na tinuruan mangisda. Binibigyan na lang ng isda. Ganun kasing nangyayari, which is totoo naman. Diba? Ang malupit pa dyan, ginagamit sa politika. No, si Saksi, gusto maging kapwa. Di ba may joke yan? Doon sa mga hindi nakakaalam doon sa joke, no? Tinanong yung mga bata. Sabing ganyan, anong gusto mo paglaki mo? Sabi nung isa, gusto ko po maging doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Para po makatulong sa kapwa. Yung isa, tinawag rin. Sabi, anong gusto mo maging paglaki mo? Sabi niya, gusto ko po maging pulis. Bakit gusto mong maging pulis? Para po makatulong sa kapwa. Sabi niya. Ngayon, tinanong yung pangatlong estudyante. Sabi niya, ano ang pangarap mo sa buhay mo? Gusto ko pong maging kapwa. Bakit? Para ho tulungan ako ng aking mga kaklase. Ang galing. Oo nga naman. Sabi ni Karen Suico, 4-piece beneficiary ako almost 15 years na. Pag payout namin, bili ako ng gamit ng mga bata. Well, tulad nga ng sinasabi ko, marami naman tao na gumagamit dyan ng tama. Pero marami pa rin kasi ang nag-aabot. And like I said, still, I don't want people. You can disagree with me. No? Wala namang problema. You can disagree with me. Pero I don't want people to gain something by doing nothing. There is no such thing as a free lunch. Diba? Kaya meron tayong batas na bawal magpalimos at bawal mamalimos eh. Pero nag-i-exist pa rin yun ano. Bawal tayong magbigay ng limos at bawal din tayong
mamalimos. Pagkatapos, gumawa ang programa ang gobyerno natin na nagbibigay ng 4-piece. Di ba parang ganun din yun? Kasi ang purpose kung bakit bawal mamalimos, kasi nga po, hindi na naghahanap buhay yung mga namamalimos. Kahit malakas naman yung katawan, di ba? Bawal pa rin. Hindi na sila naghahanap buhay. Namamalimos na lang kasi mas madaling mamalimos. Kagaya na napanood ko dati. Ni-reveal niya kung magkano napapalimos sa isang araw. Nakaka 1.5 sa isang araw. Ibig sabihin, mas mayaman pa sa atin yung namamalimos. Di ba? Hindi na siya naghahanap buhay. Nagmalimos na lang. Yun. Di ba po? Kaya binawal yung pamamalimos. At saka yung naglilimos, bawal din. Pero nag-exist pa rin naman. Wala naman kasing nagkakaso, no? Pero dahil nga ginawa nila yun, bakit gumawa pa sila ng ganito? 4-piece. Parang ganun din eh. Diba? Well, opinion ko lang naman yun. Marami rin ako nakilalang 4-piece beneficiary. I know. Na-identify sila every time. Lalo na pag-election. Anyway, kayo, mga kabatas natin, magbotohan nga tayo. Magbotohan tayo. Like I said, we have the freedom to think here. Ako lang naman, binabahagi ko sa inyo yung aking sentimiento. Kasi ako, galing din kami sa hirap. As in zero. As in maglalakad ako, mga kabatas natin, from Baguio to La Trinidad kasi wala akong pamasahe. O kaya pinangkain ko yung pamasahe. O kaya nagastos ko yung pamasahe ko. Sa kahit anumang ano yan. Ano man. Ngayon, tatanungin ko kayo, mga kabatas natin. Survey tayo. Okay ba kayo dito sa 4-piece na ito? At yung lalabas na food stamp program. Press nyo 1. Pag hindi kayo okay, press nyo 2. Press nyo 1, mga kabatas natin. Ala kayo. Karen Zuiko, di ba nasa KS kayo? Di ba dapat di ba wala ka na sa 4-piece? Press nyo 1, mga kabatas natin, pag okay sa inyo yung 4-piece. Press nyo to. Tingnan natin kung sino mas marami ha. Tingnan natin. Ano ba yung sinabi ko? Sabi ni Jess DLB, I beg to disagree, attorney, there is a free lunch, even dinner. Lalo na nung pandemic, nagkalat ang community pantry na yung nag-gain is yung nagpa-community pantry. So, ibig sabihin, it's still not a free lunch. Kasi nga, meron pa rin na-receive yung nagbigay. Diba? Pag free siya, no strings attached. Sabi niya, maraming hindi tumatanggap na walang kakayahan. Hindi kasi kamag-anak o kaibigan ni Kapitan. May ibang tumatanggap na kapag natanggap ang 4-piece, pinapang-reband. Yung iba, pinapang-tongits. Agree ako sa'yo. 1 ba sabi ko pag ayaw? 1, tama. Sorry. 1, ano ba? Nilito ko kayo, no? Okay, ito. 1, pag ayaw nyo 4-piece. Sorry, nilito ko kayo. Nagkamali. 1, pag ayaw nyo 4-piece. 2, pag agree kayo sa 4-piece. Nakita nyo, puro 1, no? Ang daming okay disagree. 1, pag ayaw mo sa 4-piece. 2, pag gusto nyo. Gusto ko makita yung sentimiento ng batas natin. 1, pag ayaw sa 4-piece at saka sa food stamp program. Sabi ni your game is a scam. There is no problem if it's a private endeavor, but of the state because it's the taxes that are suffering. Halos 1 lahat, no? Siguro bilang lang sa kamay. Yung 2. Bilang lang sa kamay yung 2. So, maybe we can safely say,
to be safe, 95% dito sa kabatas natin ayaw sa 4-piece. 5% gusto. Wala naman problema, tulad nga sinabi ko. Kaya lang, ang dami kasing loopholes. Ang butas dyan eh. Tapos, hindi maganda yung nagiging aim ng mga tao. Para mapabilang dyan, hindi na lang sila magtatrabaho. Diba? So, one. Ngayon, mga kabatas natin, ito, ang isa pang problema kasi, why don't we support the middle class? Yung mga nagtatayo ng negosyo. Bakit? Kasi itong middle class at saka mga nagtatayo ng negosyo na ito, sila yung malaki ang tsansa na mag-employ doon sa mga mahihirap. Tutulungan lahat. Diba? Trabaho sana ang i-provide ng government. Sabi ni Jose Marie Fornolesa, 3, middle class naman ang bigyan ng ayuda, walang kalaban-laban sa tax. And kapag humingi ka naman ng tulong sa government, sasabihin ka pang di ka pa nararapat bigyan. No, kasi may trabaho ka. Naranasan ko rin yan. Alam niyo mga kabatas natin, no? Unang mga trabaho ko, number 1, customer service associate ako sa Video City. Wala na eh. Tapos naging liaison officer ako sa isang car dealership. Puro minimum wage ang trabaho doon. Buti na lang nakatira ako sa bahay ng mga magulang ko. Kasi otherwise, mga kabatas natin, kahit magbanat ako ng buto, kahit nung liaison officer ako, panay ang overtime ko, hindi sapat. Yung minimum wage ko sa Baguio noon na 125 pesos per day para mabuhay. Noong panahon na yon, mga kabatas natin, 125 pesos per day para may basehan kayo ha. May basehan kayo. Yung mga meals sa McDo at Jollibee, 39 pesos. Burger meal. Meron noon. Yung mga tao dyan, maiisip niyan, no? Maalala nyo siguro. Jollibee at saka McDo, yun ang meta. 39 pesos meals. Isipin mo yon ha? Budget meals. No? Kahit yung 29, nagsimula sa 29 yun eh, tapos naging 39. Kahit yung 29 pesos meal, kakain ka ng 3 beses sa isang araw. 3, 6, 9, 90 pesos. Pagkain pa lang yun. Pamasahe. Tubig, kuryente, damit. Yan, no? Tama. Sabi ni Ricol, 29ers, di ba? Tapos naging 39ers. Kasi nga, nagmahal agad. Di ba? 39er meals. Nung panahon na yun, 39 na. Sabi niya, parang 25 mil lang ako, attorney Karinderia meal. Magta-25 mil ka kasi talaga. Most of the time, ako din naman, budget meal. Budget meal, 25 pesos. Gulay at saka gulay at saka karne. Pag gusto mo karne at saka karne, 30 pesos. Pag gusto mo gulay at saka gulay, 20 pesos. Ang mga gipit, sa karinderya ko makapit. Sabi ni Alfred Palet, 129ers na ngayon. Diba? Doon pa lang ang basehan mo eh. You cannot live with that. Asa ka sa parents mo. Ngayon, ikaw na nagsusumikap. Ikaw pa yung pinapahirapan. Huwag ganun. Diba? Baga, nagtitiis sila na kumain ng ganun, no? Sa maliit na sahod. Pero nagbabudget sila ng tax. Tapos yung mga tumatanggap ng 4-piece, naghihintay na lang. Di ba? Nagaling sa tax ng mga taong ito. Factory lang dito, magkano lang ang minimum. Di ba? Pag may pamilya ka, hindi talaga kasya. Pag binata nga, halos hindi pa rin. Di ba?
Kaya napakalaking insulto sa mga nagtatrabaho talaga, sa mga nagpapagod talaga. Ang 4-piece na yan. Sabi ni Rosal Picar, 39 si Jollibee, may hamburger. Sabi, kaya nga, di ba yung mga 39ers na meal na yon, may fries din yung hamburger. Pero hindi yung cheeseburger. Pag cheeseburger, mas mahal. Kaya maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad Yun lang naman no, mga ka-MUG, mga ka-BTP. No, hindi talaga din ako pabor sa 4-piece, no. Baka sabihin naman ng iba dyan, yung mga bashers sabihin, hindi ka lang nakatanggap eh. Ganyan kasi katwiran ng mga yung mga nasa politika, no. Yung mga nagtatanggol sa kanilang mga amo. No, ganyan eh, hindi ka lang nakatanggap, kaya ganyan, kagaya yung pinost ko yung sa data privacy. Diba? Hindi nakatanggap to, yung mga ganun na ang bubobo ng katwiran, di ba? Ang bubobo, kaya hindi ko niriribat yung mga ganun eh. Kasi kabubuhan yun. Kabubuhan kasi yung mga ganun. So, sana tayo makapag-isip-isip din tayo mga kababayan, no? Kasi bukod nga dun sa hindi tayo tinuturuan para maghanap buhay, diba? Parang sinusubuan na lang tayo. May malaking insulto po yan sa mga nagtatrabaho, sa mga nagpapagod. Tapos sila pa hindi makatanggap ng tulong ng gobyerno. Diba kasi ang katwiran ng gobyerno, may trabaho sila. Oh. Bukod pa dyan, nagagamit sa politika. Kung sino lang yung malapit sa kanila, yun lang binibigyan nila. Yun lang ang nililista nila. So sana mapag-isip tayo mga kababayan, no, dito sa Maribeles, buong Bataan, mga kapanood nito, no. Sana mapag-isipan natin itong mga bagay na to, no. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. Muli isang magandang gabi mga ka-BTP, sa ating mga kamag. Maraming salamat po.